Congratulations, Jackie. Positive. Buntis ka, Iha. Ho? Sigurado kayo, doktora? Oo, hindi ako nagbibiro pagdating sa mga ganyang bagay, Iha. Salamat ho. Okay, thank you. Babaguhin ko ito, sir. Tapos papakita ko uli sa inyo. O, sige. Ha? Dan. Nagkakaintindihan na tayo, ha? Dali. Sige. Sige, sir. Magagahon na tayo sa oras nito. Malapit na ang deadline natin. Hindi pa makasundo ni Mr. Ching yung interior design na kinuha mo. Huwag kang mag-alala, Carlo. Simula sa Lunes, magdo-double shift na ako. Oh, sige. Oh, basta magagaling ang kunin mo, yung mabibilis magtrabaho. Tsaka bakit ngayon mo palang naisip magpa-double shift? Dapat last week pa. Alam mo, mahirap kumuha ng trabahador ngayon. Okupado rin yung mga yan. Mahirap din mag-design, Dan. Alam mo yun, gawin yun, trabaho nyo na maigi. Alam mo, pare, kaya ka successful na architect. Makulit ka kasi. Dahil makukulit ang mga kliyente natin. Dan! Carlo! Carlo! Dalihan nyo! Tulungan nyo ako! Dali natin sa ospital! Sir! Kuwat! Dali natin sa ospital! Dali! Nangyari na ba ito sa'yo? Ngayon pa lang. Nagtataka nga ako eh. Oo nga, ako rin. Sa bagay, matagal na tayong magkasama pero... Meron ka bang history ng diabetes? Hindi ko alam. Bata pa ako nung namatay yung tatay ko, kaya hindi ko alam. In fact, wala naman akong nakikita ang problema eh. Ayos naman ang blood pressure mo. Para makasiguro ko, kahit hindi kailangan, kinunang kita ng ECG. Normal naman. Kumusta na pakiramdam mo? Okay lang. Parang nagdahilan lang. Parang walang nangyari. Buti pa pare, ganito ang gawin natin. Gusto ko lang makasiguro talaga eh. Sasamahan kita sa lab, papakunan kita ng complete blood test. Yeah, sure. Pare, baka nagpapalipas ka ng gutom. O di kaya may hangover ka. Madalas, nangyayari yan. Hindi. Magtapat ka. Nagda-drugs ka ba? Talaga. Alam mo, minsan hindi ko malaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Pare, paminsan-minsan, kailangan mo namang tumawa, ha? Sinahanap Yes, ko, ma'am. mister ko. Sige, di bali na lang. Okay. Carlo! Carlo! Oh. Hi. Hi. Oh, ano na nangyari sa'yo? Kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo eh. Hindi mo naman sinasagot. Tumawag ako sa opisina mo. Sabi ng sekretarya mo, nandito ka daw sa ospital. Ano bang nangyayari, Froy? Well, so far, okay naman siya. Pero gusto ko makasigurado kaya papakomplete blood test ko siya. But aside from that, he's doing okay. Tara na, Jack. Malis na tayo. Baka bumitaw ng joke si Froy. Hindi tayo matuwa. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yan? Buntis! Buntis ka! Ibig mo sabihin, Carlo, hindi ka baog? Wow! Sabi ko na nga ba, umalis na tayo eh. Pare, payong kapatid I think you deserve a long-needed vacation. Huwag kang magpapagod sa bakasyon. Bakasyon yon. Narinig mo yan, ha? Congrats! Sigurado ka bang hindi delikado para sa itong gagawin natin? Malayo tayo sa Maynila. Sa ospital. Huwag mo akong alalahanin. Ang lahi namin matitibay ang mga matres. Ang mahalaga, ikaw. Talaga namang kailangan mo na ng pahinga eh. Dapat noon pa, hindi na natin hinintay na yung doktor pa ang magsasabi. I'm sorry. Marami na ako nakakalimutan dahil sa trabaho ko. Minsan, pati ikaw nakakalimutan ko na. Saan ba tayo pupunta? Doon sa lumang bahay namin, sa San Mateo. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya nyo na magpatuloy ng lahi nyo.
Sana maging lalaki ang anak natin. Ito ba yon? Yep. Carlo, umalis na lang kaya tayo dito. Parang hindi ko gusto tong nararamdaman ko eh. Tumatayo yata ang balahibo ko. Paano naman hindi tatayo yung balahibo mo? Eh, malamig talaga sa lugar na ito. Mataas kasi. Kunin ko lang sweater mo. Boo! Halika, halika. Halika dun sa loob. Halika. Ayoko dyan. Jackie! Jackie! Come on! What? Carlo, kung pinaplano mong dito tayo matulog, ayoko. Maghanap na lang tayong ibang matutulugan. I'm sure may mga resort dito. Sige. Ikaw ang bahala. Sige. Pinatawag ko kayo ngayon dahil napanaginipan ko ang ating kapatid na si Carmen. Alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Tinatawagan tayo ng ating kapatid. Matagal na ang panahon ng huli niya tayong tawagin. Panahon na! Kailangan tayo ay maghanda dahil kailangan niya ang ating tulong. Kagabi, nakita ko si Carmen sa aking panaginip. May hawak siyang sanggol at umiiyak. Delia, Lagring, maghanda kayong dalawa. Ang isa sa inyo ay dapat mag-alay ng kanyang katawan para sa katahimikan ng ating kapatid na si Carmen. Magsipagdasal tayo. Kamatayan para sa mga Villaverde! Sabi nila, may lumalabas daw ng multo dyan. Ano naman pare, oh. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa sa mga multo-multo. Kaya na, gabi na. Uy, naku ba rin? Ito nga, pare. Sayang ito. Kapayos kong bahay na ito. Dito ako pinanganak. Madali ko itong may pakukumpuni.
Jackie, Mm. bumalik na tayo ng Maynila. Mag-iimpake na ako. Ano? Paano na ang bakasyon natin? Jackie, naalala ko, kailangan pala ako sa opisina. Ngayon pa lang tayo nag-i-enjoy. Okay, I promise. I promise. Babalik tayo dito. Okay? Ha? Halika. Let's go. Pare, kain muna ako ha. Bilisan mo lang, ha? Oo. Bong, Sir? yan na ba yung kay Mr. Ching? Yes, sir. Hindi pa ba tapos yan? Sir Ayusin mo na yan. Yes, sir. May deadline tayo dyan. Yes, sir. Nena, Yes, sir. tawagan mo si Mr. Castro. Sabihin mo sa kanya, dito na lang kami magkita sa opisina ng mga 3 o'clock. Yes, Okay? sir. Kalina, paki-rush develop mo nga ito. Kailangan ko yan before 3. Okay, sir. Please? Alright. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap mo. Magkakaanak ka na. Well, mas ginusto ni Carlo to kaysa sa akin. Ako ang maghihirap. Ako ang magdadala ng 9 na buwan. Pero ang importante, may pinanghahawakan ka na. Kahit hindi ka pakasalan ni Carlo, sigurado ka na sa malaking lupain nila sa Quezon. Baka naman pag mayaman ka na kalimutan mo na ako. Ikaw pa. Siguradong may tagapagmana ng Villaverde ngayon. Dahil nakikinikinit ako na parang hawak mo na si Carlo ngayon sa bayag. Huwag ka namang ganyan. Kawawa naman yung tao. Oh, pare. Baka mabagsakan ka pa dyan. Hindi tayo masyadong gagastos dito. 3 to 6 months lang. Marirestore na natin to. Depende sa mga materialis na gagamitin mo, pare. Lahat ng original na materials na ginamit sa bahay na ito, dito lang sa San Mateo kinuha lahat yan. Kaya dapat, dito natin kukunin na lahat. Kung kailangan natin ng tabla, dito natin kukunin. Maraming kahoy dyan. Pare, maraming ang kahoy dito, pero mahirap yan. Mahirap gumamit ng mga kahoy na hindi properly treated. Alam ko yun. Alam mo pala bakit yun ang gagamitin mo? Dan naman eh. Pambihira ka naman. Makinig ka naman sa akin, oh. Pwede? Oh, sige, Ha? sige. Kung tabla ng santol, ang original na ginamit nila, yun ang gagamitin natin. Okay? Kung yun ang gusto mo di sige. Dan, bukas, ipapasyal kita sa bukid. Sige. Mamimili tayo ng mga kahoy na pwede natin putulin. Dito ka na matulog. Ha? Mamili ka na ng kwarto dyan. Pare, wala kayang multo dyan.
Carlo, buksan mo yung pinto! Carlo! Carlo! Oh, ano? Bakit parang putang-putla ka, pare? Ha? Pare, Namumutla ka. may naglalakad sa kwarto ko eh. May multo rito. Panaginip lang yun. Ayoko matulog dito, pare. Alis na ako. Nako, saan ka naman pupunta? Gabing-gabi na. O sige, dito ka na lang matulog sa kwarto. Anak ng tinapay, hindi pa naginip yun eh. Sige, dito ko matutulog. Pero huwag mo papatay ng ilaw, ha? Dahan talaga. Dan! Dan! Ano? O sige, sige. Tatawagan na lang kita pagtapos na ang design. Sige. Carmen! Carmen! Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan. Senyorito Juan, Carmen! Bakit ko anong pangalan niya? Sino si Carmen? Wala ng Carmen. Ano nangyayari sa akin? Ano nangyayari sa akin? Nung una, akala ko'y lilinlangin ko lang siya. Maya-maya, nagdikit ang aming mga labi. Kakaibang kanyang mga halik. May init ang kanyang mga haplos. Hindi ko na yata kaya. Huwag, Carmen, kapatid. Tatagal ang sumpa. Lakasan mo ang iyong loob. Maghihirap ang iyong kaluluwa.
Miss? Pwede ba magtanong? Saan ba pwede makainom ng tubig dito? Naku, malayo pa ho eh. Doon pa ho banda yung bukal. Pwede po kayong dumaan dito. Kumaliwa lang po kayo o kaya pwede po dyan. Ang mabuti pa po, umikot na lang po kayo. Doon no. Pero mas mabuti po, dito na po kayo dumaan. Kumapit ka na sa akin! Okay na tayo. Nasaktan ka? Ha? Huwag ka na umiyak. Andres, umalis ka na. Hindi Andres ang pangalan ko. Hindi ikaw si Andres. Ikaw ba si Antonio? Hindi ako si Antonio. Ako si Carlo. Andres ang pangalan ng lolo ko. Ang tatay ko, si Antonio. Paano mo sila nakilala? Carlo, umalis ka na. Nanganganib ang buhay mo dito. May maling nangyayari. Umalis ka na. Patahimikin na ninyo ako. Nanghihina na ang loob ni Carmen. Kung hindi niya magawa ang kanyang pangako, kailangan tulungan natin siya. Ito ang katungkulan ng mga kasapi ng Secula Secolorum. Ngayon ang panahon na dapat ang isa sa atin ay kumilos. Kailangan ang isa sa atin ang pumatay mismo kay Carlo. Nakahanda ka na ba, Lagring? Kung gayon, bigyan natin siya ng lakas ng loob. Kung hindi ka natakot sa magulang mo, matakot ka sa Panginoon. Pagsisisihan mo ito. Kailangan maparusahan ka! Ramon?
Ramon! Ramon! Delia? Bakit ka nagpunta rito? Baka makita tayo ng tatay. Magagalit sa akin yun. Hindi na ako pwedeng bumalik sa amin. Pinalayas na ako ng nanay ko. Ramon, dito na ako titira sa inyo. Ha? Delia, hindi pwede. Hindi pa ako handang mag-asawa. Magagalit sa akin ng tatay. Tsaka, mag-aaral pa ako sa Maynila eh. Lintik ka! Nung pinatungan mo ako, naalala mo ba ang galit ng tatay mo? Naisip mo bang pag-aaral mo? Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin natin? Bakit? Hindi lang naman ako may gusto nito, di ba? Sa madaling salita, pinababayaan mo ako. Ganun ba? Hindi ako makakapayag. Kakausapin ko tatay mo. Delia, ano ba? Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Aalis ako ng San Mateo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero sinusumpa ko. Pagbabayaran mo to. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka magmamaneho mag-isa? Kung masiraan ka sa kalye, kung maaksidente ka, paano na? Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Mahirap ipaliwanag. Buhatong dumating ako sa bahay na ito, marami nang pumapasok sa isip ko. Tignan mo itong bahay na ito, di ba dapat pinaayos ito ng ama ko? Ano bang pakialam ko sa ama mo kung ayaw niyang paayos tong bahay na to? I'm sorry. Mukha ba mong napapabayaan na kita? Sorry. May problema ka ba? Ba't nagbago ka na? Mag-usap nga tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Dahil kahit ako hindi ko alam kung anong mga nangyayari. Jackie, I'm sorry. Baka pagod lang ako. Gusto mong umuwi na lang ako ng Maynila? Ha? Hihintay na lang kita doon, ganon. Pero wag mo akong paghihintay na matagal. Baka mainip lang ako. Sir, pasensya na kayo. Wala ho dito sa taas. Subukan ho natin sa baba. Sige. Pasensya na ho kayo. Wala yung municipal assessor namin. Nasa Maynila. Alam nyo, mula nung masunog ang munisipyo, lahat ng records dito na-transfer sa Maynila. Yung mga nagre-request, pinadadala na ng certified true copy. Kami na lang ho ang nag-aayos ng records. Matagal na ho kasing walang nag-aasikaso ng mga papeles niyo, kaya mahirapan tayong makakuha yun. Wala naman sigurong gagalaw Ako doon. hindi ho. Wala hong gagalaw doon. Nakakasiguro ho ako, kung saan itinusok ng mga ninuno ninyo yung muhon, nandun pa rin ho yun. Kung gusto nyo, ako ang personal na magpapadala ng request, mag-fill up lang ho kayo ng forms. Matagal na ho kasi yun. Panahon pa ng Amerikano na bili mga lupay ninyo. Baka ho, mahirapan tayong hanapin ng records. Sino ang mga ito?
Mga rebelde ho yan noong panahon ng Amerikano. Parang mga sakdalista, espiritista, secula secularum ho ang tawag sa kanilang samahan. Sir, kunin ko lang yung mga forms. Ha? 800 ulat. Pare, sino ang mga yun? Ayan, sir. Wala ho yung mga yan. Mga miyembro ng Secula Secularum. Sekula? Sekulurum? Oo, isang uri ho ng kulto dito sa San Mateo. Puro babae nga lang ho pwede sumali dyan eh. Para mga siraulo. Minsan nandyan sa taas. Minsan nasa ilog. Tsaka dasal ng dasal. Hindi naman malaman kung anong dinadasal. Sandali lang ho, sir. Sukli nyo. Tulungan mo ako. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Kapag kasama kita, hindi ko na alam kung anong tama o mali. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Hinahanap-hanap kita. Hindi naman kita kilala pero ang lapit ng damdamin ko sa'yo. Bakit? Ipaliwanag mo sa akin. Nung una, alam kong ibig sabihin ng lahat ng ito. Pero ngayon, ako mismo sa sarili ko hindi na rin nakakatiyak. Mas mabuti pang itigilan natin ang mga pagkikitang kagaya nito. Hindi itong iniisip ko. Hindi ito kasama sa plano ko. Plano? Anong mga plano? Paano ka napasama dito? Mas mabuting hindi mo alam. Nananaginip ka lang. Pagising mo, malilimot mo rin lahat ito. Mali ka. Tuwing nagigising ako, naalala ko ang lahat ng ito. Nakikita ko ang mukha mo sa lahat ng mga ginagawa ko. At higit sa lahat, nararamdaman ko ang nararamdaman ko ngayon. Makaharap ka. Anong nararamdaman mo? Hindi ko may paliwanag. Hindi ko may paliwanag. Ayoko malayo sa'yo. Gusto ko lagi kitang katabi. Laging hawak sa akin mga yakap. Ano tong nararamdaman ko? Bakit? Panaginip mo lang ako. Kalimutan mo na ako.
Ganito pa ang panaginip. Mali itong ginagawa natin. Kung ayaw mo lumayo, ako na lang ang kusang aalis. Ayokong malagay sa panganib ang buhay mo. Palagi mo sinasabi yan. Paano malalagay sa kapahamakan ng buhay ko? Pagkasama kita, masaya ako. Tahimik ang damdamin ko pag nandito ako. Kung panaginip to, ayoko na magising pa. Huwag ka magbibiro ng ganyan. Baka magkatotoo. Hindi ako nagbibiro. Iisa lang ang paraan. Kailangang iwan mo ang iyong katawan para makapagsama ang ating kaluluwa sa daigdig ng mga panaginip. Iiwan mo ang katawan mo dito. Magsasama tayo sa daigdig ko. Doon, sa walang hanggan. Alam mo, hindi dapat kita iniwan dun eh. Masyado ka nang naobses sa vilyang yun. Bakit hindi ako dinala ni tatay sa villa? Nung bata pa ako. Bakit niya hinayang mabulok na lang ang bahay ng ganon? Ba't wala akong alam sa lolo ko? Maliban sa namatay siya sa isang aksidente. Tama ang sinabi ni Froy. Kailangan mo talaga ng pahinga. Gusto mo, magbakasyon tayo uli.
Sa malayo. Sa New York. O Hawaii. Doon sa mga kaibigan natin. Ha? What do you think, ha? Basta malayo ka lang sa bilyang yon. Okay? Jackie. Nakikita ba kayo ni David? Si David? Bakit mo naitanong yan? Magsabi ka ng totoo. May relasyon kayo ni David, ano? Huwag ka magsisinungaling. Kaibigan ko lang si David. Alam mo yan, ano ba ang ibig sabihin ng mga tanong mo? Hindi. Hindi mo lang kaibigan si David. Alam ko yon. Ano ba? Nasasaktan ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Di ka naman ganyan dati. Tumingin ka sa akin. Bakit, Jackie? Anong ginawa kong mali? Ha? Dahil palagi kang wala dito. Iniwan mo ko. Pinabayaan. May isang tanong pa ako sa'yo. Sino ang ama ng dinadala mo? Sino? Baka kay David. Baka sa'yo. Hindi ko talaga alam. Carmen! Carmen, kailangan kita makausap, Carmen, para mo nakapag... Kailangan kita makita. Nasaan ka?
Kamatayan ang sagot sa inyong pang-api sa aming kapatid. Kamatayan! Ang dugo ng tampalasang yan ang magbibigay ng katahimikan sa iyong kaluluwa! Carmen. Salamat at pinagbigyan mo ako. Hindi ako maaring magtagal. Mahihirapan ang katawan nila, Green. Utang ko sa iyo ang liwanag ng iyong isip. Dapat mong maunawaan kung ano mang nangyayari. Dapat na kasama kita. Huwag ka nang umalis. Kailangan kita. Lalong-lalo na ngayon. Gulong-gulo ang mundo ko. Ganyan talagang buhay, Carlo. Magkakasunod na pasakit. Magkakasanib na sama ng loob. Ngunit hindi mo ito maaring takasan. Dahil kahit sa daigdig ko wala rin katahimikan. Nadamay ka lang sa malungkot kong kapalaran. Tumingin ka sa mga mata ko. Mauunawaan mo lahat. All trees, I don't know. nothing to see here. Yeah, trees, Rebel monkeys. infested what? I know. What's that? Are we walking still? Yeah, maybe we'll spot one if we get lucky. You know what I'm saying? Whoa! What the hell was that? What's that? What's that? Maybe it's just a monkey. Let's go. I thought I heard something. Carmen, halika na. Ngayong ika-4 ng Abril, 1921, sumapit na ang ika-21 karawan ni Carmen. Napapanahon na upang siya'y pumasok sa ilalim ng pag-aaruga ng ating samahan. Tulungan natin si Carmen para maging isang tunay na anak ng Secula Secolorum. Paano gusto mo sa payong, Tito? Hindi, sa O, kabila. Tito? Yan. Sa kabila. Sa kabila, oh. Huwag ka nang gagalaw dyan, ha? Huwag ka nang gagalaw. Maganda ba? Maganda na yon. Sigurado ka bang maganda na yon? Halika Maganda na. ang kuha ko? Magandang araw po, senyor. Ano magandang araw, ha? Tinatanghali na kayo. Wala na kayong ginawa kundi mag-inuman at magsabong tuwing linggo. Kaya walang nangyayari sa mga buhay ninyo, mga mangmang! Galing po kami Tama na! Huwag na kayong mga twitter pa! Ay!
Dito ka, dito ka. Nilalapitan ako ng kalabaw. Ilayo niyo yung hayop na yan, ha? Opo, opo, opo. Ilayo niyo yan! Teka. Please, please. Wag na, Andres. Wag na. Ako na ang bahala. Dito ka ba? Hindi ba't binibigyan namin kayo ng bahagi ng inyong ani? Bakit mo pa kailangan magnakaw? Kulang po sa aming mag-anak ang aking inuuwing bigas. Ba't di ka lumapit sa akin? Sasamantalay mong nakataligod ako, saka mo nanakawan? Hindi ko mapapalagpas! Paano ko kaya ka ng iba? Ayoko magmalupit sa inyo. Kung may kailangan kayo, lumapit kayo sa akin. Kung makakaya ko, pagbibigyan ko kayo. Ngunit ang ako'y dayain. Ang ako'y pagnakawan. Huwag po, senyorito. Maawa na kayo sa akin. Hindi ko na po ulitin. Panoorin mo yan, anak. Tandaan mo sa buhay na ito, ang mga mayaman lamang ang may kapangyarihan. Nasa pagkakaisa lamang natin maliliit ang tanging pag-asa. Pero inay, si Benito naman talagang may kasalanan eh. Ang Diyos lang may karapatang magpataw ng parusa sa mga tao. Wala nang iba. Carmen, itigil mo yung ginagawa mo. Maghugas ka ng kamay at paghanda mo ako ng merienda. Maglinis ka na ng katawan bago mo gawin yung pinagagawa ko. Hindi, buti pa maligo ka na muna bago pumasok sa kwarto ko. Naligo na po ako. Basta! Maglinis ka muna ng katawan bago mo dalhin yung merienda sa kwarto ko. Senyorito, eto na po yung pagkain. Ilagay mo muna dyan yung pagkain. Oh, sandali, huwag ka muna umalis. Pagsisilbihan mo pa ako. Maganda siya. Opo. May litrato ka na ba? Naku, hindi po, mahal ho yan eh. Gusto mo kunan kita ng litrato? Huwag na ho, para lang yan sa magagandang babae. Maganda ka naman ah. Hindi po, senyorito. Alika. Upo ka muna. Upo ka. Yan, dyan ka lang ah. Sandali lang. Naku, senyorito, wag na ho. Sandali lang. Baka pangit ho ang lumabas eh. Hindi. Maganda yan. Magaling ako kumuha ng litrato. Aalis na Hindi. po ako. Baka hinahanap Wala. na ako ng mama nyo. Sabihin mo ang totoo. Huwag kang magsisinungaling. Anong nangyayari sa'yo? Nagdala lang naman ho ako ng pagkain sa kwarto niya eh. Hindi na niya ako pinalabas.
Nangyari yan dahil burara ka sa katawan mo! Yung mga kilos mo ang nagudyok sa kanya! Kailan nangyari ito? Kailan tumigil ang regla mo? 3 buwan na po. Tatlong buwan. Wala na tayong magagawa niyan. Mahigpit na ang kapit ng bata sa sinapupunan mo. Kailangan humingi tayo ng tawad. Papa, mamaya ipapasyal ko kayo sa Burol. Papakita ko yung ginawa ko para sa patubig. Magaling. Mabuti naman at napapakinabangan mo ang pinag-aralan mo. Sariling imbensyon ko yun, Papa. Hindi na kailangan ng mga tubo. Patuloy ang daloy ng tubig mula sa palayan hanggang sa palaisdaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit kayo pumasok dito? May na-aksidente ba sa inyo? Andres, mabuti tumawag tayo ng mediko. Hindi po kami na-aksidente. Nandito ako para ipahayag sa inyo na ang aking anak na si Carmen ay nagdadalang tao na. At ang inyong anak, ang ama na kanyang dinadala. Ano ang ibig sabihin nito, Andres? Sabihin mo nagsisinungaling sila, Andres. Lumayas kayo! Hindi ko alam to kasi sinungaling ang sinasabi nyo! Hindi ko tinuruang magsinungaling ang anak ko! Lumayas kayo dito. Umalis kayo sa lugar na ito. Dalhin mo ang anak mo, Tuding. Senyorito, sabihin mo sa kanila yung totoo. Senyorito! Lumayas ka na! Hindi ko alam to kasi sinungaling ang sinasabi mo! Halika na, Carmen. Hindi na nila tayo kailangan dito. At mula ngayon, hindi na natin sila kailangan. Sige, lumayas kayo! Kalimutan mo na si Andres. Tiisin mo ang sakit. Babae ka. Kaya mo yan. Sige. Kaya mo yan, anak. Lumabang ka. Kaya mo yan. Si Andres ay walang pagkakaiba sa kanyang mga kadugo. Ang mayayaman, isa lang ang habol. Ang pagsamantalahan ng pag-api ng mahihirap. Ang nakawin ng ating dangal. Tiisin mo pa, anak. Labanan mo, anak. Kaya mo yan. Labanan mo! Nay! Hindi ginawa ko, Nay. Nay! Hindi ginawa ko. Magdasal ka, anak. Nay! Nay! Wala ako makita, Nay. Nay! Nay, dumidilim, Nay. Aling Marta! Wala akong makita. Nay! Aling Marta! Buwelo lang. Isang malakas na iri lang. Sige, lalabas na. Magdasal Nay! anak. Magdasal tayo. Panginoon ko. Magdasal tayo, anak. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Carmen. 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 Carmen! Panginoon, patawarin niyo po siya. Panginoon,
Sakupin niyo po ang kanyang kaluluwa. Panginoon namin, Panginoon, patawarin niyo po siya. Panginoon namin. Kataas-taasang Ama na dakilang lumikha. Inihahabilin po natin sa inyo ang katawan ng aming kapatid na si Carmen. Samahan po niyo siya at kukupin ang kanyang kaluluwa sa inyong kaharian. Sekula, Seculorum. Panginoong tagapagbigay ng katarungan. Panginoong tagapagbigay ng katwiran. Tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng sandata upang maipaghiganti ko ang pagkamatay ng inyong anak na si Carmen. Tulungan niyo akong maipaghiganti ang kanyang kaapihan. Nasa inyong mga kamay po ang kapangyarihan upang igawad kay Andres at sa kanyang magiging mga anak ang inyong sumpa. Inialay ko ang aking buhay at ang mga nalalabi pang panahon upang isakatuparan ang aking paghihiganti. At kakailanganin ko inyong tulong. Si Carmen ay parang anak na rin naming kapatid. Ang sakit na nararamdaman mo ay nararamdaman din ng aming mga puso. Ipinapataw ko ang sumpa kay Andres at sa kanyang magiging mga anak. Lahat ng mga lalaki sa pamilya ni Andres ay mamamatay kapag ang mga ito ay magkakaanak. Upang mapanatili ang sumpang ito, dapat magpatuloy ang kanyang lahi. Hindi na ako maaaring magtagal dito. Nahihirapan ang katawan nila, Greg. Nahihirapan na siya. Carmen, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano nangyari sa sumpa. At natupad ng sumpa. Mula kay Andres hanggang sa ama mo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Pwede bang mahiram yung sabon mo? Wag po!
Mamamatay ka! Uubusin ko ang inyong lahi! Hindi mababayaran ang aking pagkaapi. Hanggang sa dulo ng panahon, hindi matatapos ang sumpa. Ang dugo niyo ang huhugas sa mga kasalanan ni Andres. Bakit hanggang ngayon buhay pa ako? Bakit hindi mo pa ako pinapatay? Marami kang pagkakataong pinalagpas. Tulad kanina, pinigilan mo Sila Green. Pinigilan mo sila, Gring, para maisakatuparan ng paghiganti mo. Iba ka sa kanila. Nang iligtas mo si Delia, nagsimula akong malito. Hindi yun ang inaasahan kong gagawin mo. Hindi ganito ang pagkakakilala ko sa mga nauna sa'yo. Carmen, naintindihan ko ang galit mo. Ang mga pagdurusa mo. Pero mali ito. Marami na mga taong nadadamay. Matagal ang panahon pinagdusa mo. Kailangan matigil na to. Kailangan matahimik ng kaluluwa mo. Kung kailangan mo ang tulong ko, sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo. Magpahinga ka na. Hindi na ako makakatagal, Carlo. Paalam. Anong nangyari? Sandali. Dalhin mo ako sa kanila. Miserere nobis. 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 Ba't nandito ka? Magsalita ka! Gusto ko makausap si Carmen. Tulungan niyo ko. Bakit ka namin tutulungan? Alam kong mahirap niyong tanggapin ang mga nangyayari. Pero hindi ba kayo nagtataka hanggang ngayon buhay pa ako? Hinahayaan ako mabuhay ni Carmen. Kailangan niya ng tulong. Anong gagawin natin? Alam ko alam niyo. Ano ang alam mo tungkol sa pagtulong kay Carmen? Kami ang tumutulong sa kanya dahil hiningi niya ang aming tulong. Pagkatapos, pupunta ka rito, gagambalain kami at pagsasabihan kung ano ang dapat gawin. Hindi na ba kayo naaawa kay Carmen? Ha? Hindi na ba kayo naaawa sa kanya? Hindi niyo ba naunawaan? Ang kailangan ni Carmen ay katahimikan. Hinahanap ko siya. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang tulungan para makalaya sa sumpa. Binabalaan kita. Mahirap ang pinagagawa mo. Ihiwalay ang iyong katawan para makalaya ang iyong kaluluwa at maaari kang mamatay. Nakahanda ako. Anong mawawala? Kapag namatay ako, madadali ang inyong tungkulin.
Kapag nakaligtas ako, makakalaya tayong lahat sa sumpa. Hindi pa ba kayo pagod? Ibang-iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Ikaw lang ang nagpaligaya sa akin ng ganito. Ibibigay ko sa iyong lahat. Lahat ng iyong kailangan. Bumalik ka. Bumalik ka. Wala na siya. Magdasal tayo. Kaawaan mo po, Panginoon, ang kaluluwa ng taong ito. Huwag kang mag-alala, Carlo. Hindi kita iiwan. Carmen! Carmen! Ligtas na siya! Nawala na ang sumpa! Sinabi ko na sa'yo, hindi mangyayari ang plano mo. Bakit ba napakakulit mo? Sabi ko sa'yo, marami tayong magagawang paraan. Punta mo si Carlo sa San Mateo. Magpaliwanag ka. Karinuhin mo. Alam kong kayang-kaya mo siyang paikutin sa mga kamay mo. Nagbago na si Carlo. Bakit ba parati mong kinokontra mga sinasabi ko sa'yo? Makinig ka sa akin. Kinokontra kita ngayon dahil kumbinsido kung hindi tama ang ginagawa natin. Bumalik ka sa kanya. Magmakaawa ka. Kayang-kaya mo naman yan, di ba? Yan lang naman ang ginagawa mo eh. Hindi. I'm sorry. Tama na. Alam mo, Jackie, sayang lang ang oras na ginugol ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Tsaka, ayokong mag-alaga ng anak ng iba. I can't stop the bleeding. Prepare for cesarean. Dok, nahihirapan na huminga ang bata. Isaksin mo.
Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Walang mga batang pumupunta dito dahil natatakot sila. Ikaw? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Isinama po ako dito ng isang magandang babae. Sino? Ayun po siya, oh. Carmen? Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, Carlo. Sabi po niya, dito raw ho nakatira ang tatay ko. Ikaw po ang tatay ko? Anong pangalan mo? Carlo. Carlo po. Saan ka ba nakatira? Ha? Sa bahay ampunan po. Mula ngayon, dito ka natitira sa akin. Opo, tay. Ha?